Guys, nandito tayo ngayon sa Alnada Sarja para i-house tour. Isa na naman Filipino na nakatira dito sa isang flat. Hindi ko alam kung ilang bedroom, hindi ko alam kung naka-con ba siya, naka-studio, or ilang bedrooms, hindi ko alam. Pero tatanungin natin sila, titingnan natin kung ano ba yung tsura ng kanilang bahay dito sa Alnada at kung ano ba yung buhay nila dito sa United Arab Emirates. So let's go! Guys, nandito na kami sa hallway nila. So, hinahanap namin kung ano ang room number nila. So, chinyat na sa akin ni Kuya. Hanapin natin ngayon. So, let's go. So, pupuntahan natin ngayon yung bahay nila Kuya Leo. Magda-doorbell ulit tayo. Kunyari, eto scripted to. Okay. Tada! And, bubuksan ni Kuya Leo ang kanilang bahay. Yay! Hello po! So, nandito tayo ngayon sa Alnada Sarja at ha-house tour tayo ngayon ni Kuya Leo sa kanilang bahay. Hello po, Kuya Leo! Nakakatawa po. Ano niyo po itong bata? Pamangkin niyo po. So, grabe naman po dito sa bahay nila Kuya Leo. Dito sa bahay nila Kuya Leo, ma-feel mo talaga yung Pasko. Grabe. Oh, wow! Ate Ann, bilis, pasok ka dito. Ma-amaze ka pala dito sa loob. Look! Wow! Grabe naman po. Parang madalang yung mapuntahan kong bahay dito sa United Arab Emirates na ganito. Yeah! Ang ganda ng setup, look! Ate napaka-social naman ng ano. Ang social po ng bahay nyo, ha? Ilan po kayo dito? Kapatid ko, asawa niya, kami lang. Kayo lang po. So, ilan po yung total? Apat kami. Apat po. Okay lang po bang i-post ko lang po yan? Makaka-copyright po kasi tayo. Post lang po. Kasi, wag yung tatanggalin. Ang ganda kasi ng setup nila. Pastinan nyo yung salamin dito. Oh, look. Grabe naman. Yes, hello po. Ang ganda naman po ng bahay nyo. Good evening po. Merry Christmas. So, parang alam mo yun, pag nasa labas ka dito, papasok mo sa bahay nila, hindi mo expect na ganito kaganda. So, lahat po ng mga basura nilagay sa labas. Joke lang. Actually, nakatago. Nakatago. Pero ang ganda nyo, look. Tingnan nyo, Ate Ann dito. Sige po, Kuya Leo. Grabe. Parang gusto kong i-feel itong bahay nyo. Upo po kayo dito. Parang gusto kong i-feel yung bahay nila. Alam nyo, ang sarap magbisita dito po sa bahay nyo, ha? Madami po kaming, Ano pa? nag-host kami ng mga Parties. mga ganun. Ano po? Mas gusto Okay po. namin na dito ginagawa kaysa lumalabas kami. Oo, kasi guys, dito sa bahay nila, para ka lang nasa hotel. Oh! Ang ganda. Ano po yung trabaho niyo dito? Creative director. Creative director. When we say creative director, ano po pinaka-specific na ginagawa niyo? Mostly nagde-develop ako, nagde-design ng brand. Talagang... Private company kami, so yung hawak kong mga brands. So nagde-develop, nagde-design ng mga brands. Wow, kaya naman pala. So, nagre-reflect dito sa bahay nila. So, ano po yung naging inspirasyon nyo dito sa bahay nyo? Bakit ganito? Wala naman. And kasi yearly nagbabago kami ng theme ng ano. So, parang gusto ko ngayon medyo snowy tapos puro crystal. Ikutin mo na natin ang bahay ni Kuya Leo. Kasi, grabe, sobrang ano talaga. Sobrang ang cool. Pagkatapos, hindi ko alam. Alam mo yung tipong sa lahat ng hinahouse tour ko dito sa Dubai, parang eto lang po talaga yung parang sobrang ganda. Sobrang ganda po talaga. Parang tinuring nyo na talaga siyang bahay nyo dito, no? Oo, bahay talaga. Yeah, so susunod dapat bumili na po talaga kayo ng property nyo dito. Parang ang sarap ayusin ng ganun po, no? Yeah. Kasi dito guys sa UAE, pwede ka na bumili ng property. At pag bumili ka ng property, naka 2 million dirhams and above ka, magkakaroon ka ng Golden Visa. Yeah. Guys, kung mapapansin nyo dito, talaga, kung nararamdaman nyo, excited ako. Hindi ko parang na-excite ako dito na ano yung kwan nila. Isa talaga sa nagpapaganda sa bahay is ilaw. No? Tingnan niyo yung ilaw nila dito. Saka medyo purple. Oo, nagbabago po. Sige nga po, tita. Paano po magbago yung ilaw nila? Alam mo gusto mo? Alexa, change light colors to white. Wow, di ba? Napaka ano nila. Hindi niya tayo narinig. Ay, sorry, medyo maingay daw kasi ako. Change light colors to white.
So, pinapahiya po sila ni Alex. Ay, joke lang. Pero okay naman, okay lang. Ah, Ilang bedroom po itong bahay 2 niyo? bedrooms. Tapos meron kaming parang ano yun eh, Alexa. maid's room ginawang Turn lights to storage. Storage. Okay, so eto po yung pinakasala niyo. Wow! Ayan, ang ganda. Grabe. Dito nga po tayo. So, eto po talaga, dito po talaga kayo kumakain. Oo. So, Yung pinaka-dining namin. Pag nagkakasabay-sabay kami, tsaka kami kumakain. nice. Ang ganda-ganda po. Grabe. Parang, ang sarap tanong, magkano po nagastos nyo lahat dito? Hindi ko alam kasi hindi naman lahat biglaan yan. Every time na lumilipat ako ng bahay, hindi naman every time, basta yung iba iniiwanan ko, yung iba bumibili na lang ako ng bago. Bumibili po kayo ng Oo, bago. kasi minsan kasi sa transportation pag moving, nasisira yung mga gamit. Mga Hindi mo maiwasang walang masisira. At ilang years na po kayo dito sa bahay na to? I think 5 years. 5 years na rin 5 po. years na ata. Wow, grabe. So tingnan natin yung every sulok ng bahay nila. Lahat ng sulok ng bahay nila is Instagrammable. Wow! Di ba? Iba talaga pag creative director kasi yung utak mo talaga, gumagana po talaga. Ang ganda nung ang ganda nung salamin. Ano po? Wala Ang cool. namang inspiration. Wala lang. Kasi mga ano lang yan, mga pieces ng furnitures na dating nandun, minug Apo, ko dito. ah. Every time kasi namin may isip ako, binabago ko. Binabago niyo po talaga. As much as possible, syempre, ayaw mong bibili, i-repurpose mo na lang, re-recycle mo na lang. Yeah, yun naman talaga para hindi masyadong gumastos. So, hindi lang dahil dito sa Christmas tree mo ma-feel yung Pasko dito. Pati itong mga paroles nila. Wow! Grabe! Sige po, ibalik nyo na po yung ilaw sa ano na, kasi parang sa white lumamig. Ay! Di ba? Ang cool. Naka-open po pala to, no? Tapos, rinig na rinig din dito yung nagdadasal pag ano po. Pero pag nakabukas lang po. Ang sarap po maka-inspire kasi sa ibang mga kababayan natin na mga Filipino or kahit anong lahi na parang, ay, may ganito pala. Kasi Di ba most po? of the time, di ba nagtatrabaho tayo? Dati kasi nagbe-bed space din ako sa Murakabat. Talaga po? Oo. Parang for how many years nagbe-bed space ako. Tapos nung lumipat ako ng work, banda sa Sharjah. So that's the time na sabi ko, kukuha na ako ng isang apartment. Ilang years na po kayo dito sa Dubai? I lost count. So siguro mga more than 20 years. More than 20 years po. So wala pang Burj Khalifa, wala pang Yes, metro, wala pa lahat. Wala pa. So, nag-umpisa rin ako syempre sa mababa. Graphic Opo. designer. Tapos, So ngayon po, ano na po kayo? Kayo na po may-ari ng company. Ay! ano na po yung position nyo ngayon? yun Parang nga, galing. creative director na ako. From graphic designer, naging Pero all around pa rin. Ang dami pa rin. Alam mo naman tayo mga kabayan. Yes, As tayo. much as possible, lahat ng trabaho gagawin natin. Yes, totoo yan. Yun yung problema sa atin eh. Pag hindi kaya ng iba gagawin natin, kahit hindi natin trabaho, pagkatapos, mapupunta na sa atin. Pero yan naman kasi talaga yung ano natin, tatak ng mga Filipino. Gustong-gusto talaga ng ibang lahi ng mga Filipino kasi when we work with heart and Of course. our mind din. Talagang lahat gagawin natin. Gusto natin tapusin yung trabaho, gusto natin malinis, maayos, and then ginagawa talaga natin yung best natin, di ba? So, Yes. sige po, lakad muna tayo dito at pag-uusapan naman natin kung ano ba, ilang years nag-bed space po kayo dito? Siguro mga ata yun, mga 6 years din. 6 years din po kayo 6 nag-bed years. Ang tagal ko space. sa Murakabat. Sa Murakabat pa. Parang dyan ako lagi, Murakabat, Alriga. Until now, pupunta pa ako ng Alriga kasi syempre namimiss mo yung ingay. Hindi kasi grabe naman din kasi ang Murakabat and Alriga. Talaga yung Filipino community, pag nandun ka, para ka lang nasa Pilipinas. Yes. Pero pag nandito ka, para ka nasa US, wow! Hindi maganda, naman. maganda yung bahay nila, grabe. Siguro kasi, di ba, panay kasi yung travel ko before pandemic. So parang na-acquire ko yung nagkaroon ako ng mas maraming idea kung paano yung pag-design. Yan ang kagandahan pa nagta-travel po talaga. Sabi ko nga doon kahit sa mga kaibigan ko, hindi naman sa we're always going to night market or we're always going to Riga, we're going to Satwa, pero yung standard kasi natin, kailangan tumaas. Yes, We have to yes. travel, we have to experience yung mga social, we have to experience, makita kung ano ba yung bago sa mga mata natin para makita natin, ay, kulang pala yung knowledge ko about Mas this. magkakaroon ka ng ibang idea. Oo, ibang Pag concept. na-explore mo yung
Oo. yung mundo. Yung mundo, iba't ibang bansa, iba't ibang culture. So talagang maano po tayo. So ang ganda ng ano nyo po. Okay muna natin kitchen nila. So dirty kitchen. Maliit lang yung kitchen namin. Wow! Maliit lang siya. Hindi, wala po yan sa lit. Pero napakalinis ng kitchen nila dito. Grabe. At nagluto sila ng baboy. Lagot. Ay. Naku, parang maano tayo Hindi, ngayon. meron naman akong ano. Meron pala siya ate and seafood. At may pansit ako At dyan, may so- pansit. Wow. Sino ba nagluto? Ako po. Ako? Ay, ako po ako. I mean, kayo po pala yung nagluto. Sorry po kasi walang tulog, kakagising lang kaya po na ano din ako dito. Pero grabe, nung pinuntahan ko to, napasok ko yung bahay nila, hindi dapat talaga i-miss to ng mga Filipino na mapanood kasi nakaka-inspire. So, ayan yung mga Ay, wow! mga napuntahan ko. So grabe, itong ano ni Kuya is talagang kahit ako, ma-inspire kasi ang sarap ng ganito po pawas pagdadaan ka sa kitchen. Or pagpasok mo from pinto, ito yung makikita mo na parang ang sarap niyang ano po, no? Pas marireminis every turo mo, okay, I've been here. O, di ba? I've been Pagkapos, to Paris. kaya pagkapos yung mga stories na nandun ka, kung ano yung ginawa ni Kuya, mga kaloko. Hala, joke lang. Pero may mga pa-side tayo na ganito, may mga side tayo na ano. Sa akin kasi iniisip ng mga kabayan na ano, makalang mag-travel. Actually, Oo. hindi. Kasi hindi siya. Kasi lagi pag nagta-travel ako, nag-ano ako Airbnb, Yeah. tapos lahat ng murang flights, hinahalugog ko yan on So, grabe, napakaganda talaga na sana. Wala akong masabi. Ang ganda talaga. Ito po is, yung first Ito room, yung ano namin, yung mga dirty secrets. nandyan po lahat ng Ito ano. yung sa maid's room na dapat, na ginawa na lang namin yung storage kasi wala naman gagamit na rin. Tapos, ang dami kasi naming mga unused items na gustong i-dispatch pag magpapapackage kami, nandito lahat. So, instead na nakakalat dyan. So, maigi talaga sa bahay na meron kang spare Storage, room yeah. or storage room na paglalagay. Actually, Wow, pero malaki nga siya. Tingnan natin, tapos, no? meron din siyang sarili niyang bathroom. Ay, talaga? Maliit Kasi lang naman. maid's room po siya Kasi talaga. supposedly maid's room siya. So, yun nga lang, maliit. But, Hindi, pero ano po, maganda po siya. Kasi even storage na, napakaayos pa rin. Kung sa amin, nilagay na lang po namin. Pero eto din, grabe, bawat spaces talaga nila dito sa bahay is gamit na gamit. Oo. Tingnan niyo po ito, oh. yan ang natutunan ko sa Europe. Lahat kaliititang space. Kaya mo siyang i-organize. Lagyan mo lang mga storage, katulad niyan, puro mga shoes. Shoes, ang ganda pala ng shoe rack nila, oh, Yan. look. Puro mga shoes yan. So, yan. Pero hindi siya amoy paa. Di ba kasi pag ganun po iba, amoy paa. Tapos So tingnan nilagyan nga. ko na lang ng shelves para kahit pa paano, meron pa rin siyang mga Design. Ang ganda po. So eto, Ang wow. bathroom namin. Pati yung bathroom nila, ang ganda-ganda. So, ang bathroom namin. So sige, Ganda. titingnan natin yung bathroom nila kung meron din silang ano tawag din yung drum. Ay, wala. Kasi kadalasan dun sa mga bed space, naglalagay sila ng drum kasi nga yung wala silang hot and cold. So ngayon, nagpapalamig sila ng mga tubig para nga naman sa tagal. Katulad ni Kuya, ang tagal-tagal na dito, more than 20 years, pero ang Tinignan mo kapal-kapal talaga pa rin ako. Kasi yan yung isa sa mga ano mo, di ba? Pero alam nyo, napansin ko sa UAE, yung mga nandito ng more than 20 years, successful. Siguro ang ano po, ang dali po maghanap ng trabaho during that time. Ay, dumating kasi ako rito, dala ako ng agency, may trabaho na ako. May trabaho. Hindi kayo So, nag-tourist. Oo, hindi ako nag-tourist, hindi ako nag-visit. So, nagtrabaho na ako as a graphic designer. Yun nga lang, medyo na-surprise ako sa culture, saka sa klase ng work. Kasi yung graphic designer na alam ko sa Pilipinas doesn't apply here. So iba parang yung- back to zero kayo, Oo, ganun. Tapos, ang tawag dito, lahat ng manual work ginagawa ko. Pati yung printing, heat transfer ng malaking machine, ginagawa ko yun. Aside from this, graphic design ako, ginagawa ko rin yung mga. Wow, grabe. Pero buti hindi kayo pinanghinaan ng love. Ay, hindi ko to alam. Ganito, parang ganun. Kasi ayoko na rin umuwi. Nandito na ako eh. Saka kasi nahiya na rin akong umuwi. Kasi bago ako umuwi, maganda yung trabaho ko ron. Graphic designer din ako. Tapos mabait yung amo ko, mga Chinese. Pinipigilan nila akong umalis.
Nahiyan ako bumalik kasi sabi Pero- ko, I will make the most out of Yes. At look at him now, hindi niya pinagsisihan. Di ba? Sabi nga nila, sometimes walang mali or tamang desisyon. As long as you're going to, parang, anuhan mo siya, papanindigan mo. absorb mo lahat ng matututunan mo. Totoo. So, ganun. Grabe, nakakatawa naman. Pero sabi nyo nga may Chinese kayong amo noon. Kamusta naman po yung sweldo sa Pilipinas? And is it the same salary na meron dito or of doon? course Hindi. not. Oo. Hindi, sobrang layo, of course. Oo. Oo, pero kasi that time, ang sweldo ko no, and nung nag-umpisa ako rito, I think it was around 2,000 dirhams lang. Mababa pa. Pero, Pero the cost of living, Yeah. hindi naman ganun. Kasi Oo. ang binabayaran ko sa bed space ko, actually nung pagdating ko, wala akong bed space. Sa floor ako natutulog. So, pero yung parang- provided. Hindi. Hindi. Okay. Yung parang, ano yun, nahabag ako sa sarili. Grabe. Natutulog ako sa floor, wala akong kama. So, yun, pinag-ano ko talaga, sabi ko, magtsatsaga ako. Kasi, nandito na ako. Tapos, kasi yung promise sa akin before ako pumunta rito, kung ano yung masusweldo ko, i-keep ko na. So, I don't have to worry about the house, I don't have to worry about the food. Pero pagdating ko rito, babayaran ko pala lahat yun. Ay, ganun. Oo. Ang sabi pa sa akin, natatanda ko, even the laundry, wala na Wala. akong problema. So, pagdating ko rito, wala nang halos natitira sa akin. So, eto na. Bago natin pasukin tong kwarto niya, tingnan natin kasi dating natutulog sa floor. Wow! Siyempre na-inspire siya. Kita mo hanggang ngayon, hindi niya makalimutan na natutulog siya sa floor. Ako kasi, Inspiration yun. doon ako na-inspire na magpursige sa sarili ko. Kasi syempre, hindi rin naman kami galing sa mayaman na pamilya. So nagtatrabaho din kami nung time na nasa Pinas kami. May sinusuportahan po kayo nun sa Pilipinas at time? That time, wala pa kasi siya rito eh. So lahat po ng mga kasama niyo, kayo ang kumuha from the Philippines? Ako lang mag-isa. So, nung nagpunta rito. So, parang 6 months ako nag-iiyak. Talaga. Kaya nag-homesick ako. Parang 6 months. Tapos sabi ko, sige. Tapos wala kang kakilala. Tapos nasanay ka na nandun yung mother mo, nagpe-prepare ng food sa'yo. Pagdating mo, galing work. Tapos pagdating dito, ikaw lahat. Yeah. Doon nag-start na maging independent po Yes. talaga kayo, di ba? Ilang po kayo after nun, umalis kayo agad sa trabaho? Hindi. Parang Tinapos yung contract? No, ang contract, dati kasi uso yung yung ban. Oo. Kapag hindi mo tinapos yung contract mo, ibaban. ibaban ka ng immigration. Labor ban ang tawag nila ata. Oo. Tapos parang ang automatic ang contract mo is every 3 years. Pero parang naka 2 years lang ako. Tapos nakita ako ng taga pages that time. Pumunta sila sa company kasi may pinagagawa. Tapos nakita niya ako. Sinabi niya sa akin, if you like to do another job, sabi niya, do you want to work for us? So, at that time, ang worry ko lang that time is yung immigration or labor ban. Pero, Nagawa nila lang paraan. ng paraan. Diba? So it means magaling po talaga kayo because na-discover kayo ng iba. Siyempre, makapagsasabi niyan kung sino yung sa kami nakakakilala kay Kuya. Pero I can see na talagang ang galing ni Kuya at napaka-successful. Okay, Lika, pasukin muna natin yung kanyang bahay. Wow, yung kwarto niya. Wow, grabe. Ito yung pinakamagandang I mean, kulay din. Parang, po to? Tropical po ba? Or what? Hindi naman, Ano ba? kasi parang ang maganda na ngayon, parang somehow nature, tapos boho style, tapos gusto ko lang ng sage green, tapos medyo warm yung kulay ng Oo, ang ganda ng earth color talaga, no? Ganyan yung wawas. So dito po, ngayon, hindi na kayo natutulog sa floor. Yes! Ano yung parang, nung nakarating na kayo dito, ano yung na-feel nyo or ano yung Sabi parang ko, na-realize nyo? Ano yung na-feel nyo noon that time? Na parang, parang na-realize nyo ngayon, pinag-uusapan na ito, tulog kayo sa floor, tapos biglang ngayon, wow, may magandang bahay na pala ako dito sa bahay. Wala naman. I don't think, siguro lang yung convenience na may sarili ka ng kwarto. Diba? Dati kasi madami kayo. Although,
yung mga kasama ko dati sa Bedspace, talagang friends ko sila. 4 kami sa room, tapos maayos din naman kami sa kwarto namin. Actually, parang yung landlord namin, parang mas may tiwala sila sa amin dun sa room namin. Although, hindi naman ko sinasabi wala silang tiwala dun sa mga kasama namin. Pero yung kumbaga, sa amin binibigay yung computation ng diwa. Ay, ganun lahat mo Kami talaga. nagko-compute, but kami yung mga kasi 'di ba share siya yung computation ng diwa, computation ng internet, yon sa amin pinapa-compute lahat. So nagtiwala sa amin yung yung landlord namin. At saka ang turing niya sa amin mga anak. So every time na let's say nasa labas pa kami, i-check niya yung room namin kung kompleto na kami. Ay, ganun. Oo, Okay. tapos sasabihin, tatanong niya, asan si Arminda? Umuwi na ba yan? Asan ba yung anak na yan? Ganyan. So, ang ganda ng turingan doon sa Bed Murakabat, space, yung nagbe-bed space ako. So, kaya nagtagal din naman ako doon. So dito po, nag-work from home din po kayo? Yes, most of the time, work from home ako. Pumunta lang ako ng office if they need me for a meeting, pag mga talaga po? lang, for may mga brainstorming kami. Pag lang kailangan talaga. Most of the time, I need my sanity, kaya dito ako nagtatrabaho. May hindi pala ako natanong. Ilan taon na po kayo? 54. Seryoso po? Hindi kayo mukhang 54. Totoo po ba yan? Totoo po yan? Gagi. Pinuloko yun naman po kami. Wait lang, mag-guess tayo. Kasi 20 years na si Kuya dito. So, syempre, pag graduate ka sa Pilipinas, let's say, 21 ka or 22 or 20, ganyan. So, Nasa 40. oo, baka nasa 40... 43, 42? 44. Basta, Ilan po kayo magkakapatid mismo lahat? dalawa. Dalawa lang kayo? Kayo lang po dalawa? Oo. So, wow! Ang ganda rin. Talagang grabe yung ilaw. Tita, dito po kayo. Sama po kayo dito. So, wow! Ang cool din. Ang ganda din po ng parang almost same setup lang din po pala. Pero syempre, mas bongga Kasi meron dapat. silang rin, toilet. Toilet. Kayo po lang toilet po Wala. dun, no? Okay. So, ngayon, nandito pala yung kapatid ni Kuya Leo. Ano po name niyo po? Roda. Miss Roda. Kailan pa po kayo nakarating dito? 2009. In-expect niyo po ba na makukuha kayo dati? During that time, so 2009, tagal na rin po pala. Hindi niyo po namin alam. Pero sooner or later, na-realize din namin na kailangan namin mag-move for the parents. Okay. Pero, in-expect niyo na siya po talaga yung kukuha sa inyo. Parang ang galing, di ba? Yes, Talaga po. Kasi ako yung nandito. Tapos Siya kasi, yung naglakas loob. ang nangyari dyan, yung amo ko kasi, Oo. kaklose ko yung amo ko. So, parang ang ginawa niya, nagbakasyon kasi ako sa Pilipinas yon. Tapos, nagbakasyon din yung amo ko, lokal yon sa Pilipinas. So, pag bakasyon niya ron, kailangan namin ng magtutour sa amo ko kasi gusto niyang pumunta ng Divisoria. Divisoria, nagpunta siya ng Divisoria Divisoria. talaga. Yes, oo. 50,000 yung dala niya. Ay, grabe. Oo, pesos Nagpunta siya ng Divisoria. So, ang kailangan namin ng magdadrive sa amin, ng mag-ano. Tapos yung friend niya, yun ang nag-service sa amin pupunta ron. Apo. Nakita ng amo ko siya, na-meet siya doon ng amo. Ng amo namin, yung may-ari ng company. That time kasi, binubuo pa yung company. Tapos, nasa Murakabat pa ako noon, nagpa-part-time pa ako ron sa amo ko. Kasi nagpa-part-time ako sa kanya eh. Ang sabi niya sa akin, do you have plans with your sister coming to Dubai? Sabi ko, wala pa. Of course, we have plans. Yeah. But ayaw naming i-sacrifice kasi that time talaga mahirap pumunta nang wala kang trabaho. Pero grabe guys, napakabait ng amo nyo kasi Yeah. talagang pupunta doon. Alam mo yun, di ba? Dito kasi... Pumunta doon for Divisoria. For Divisoria lang Curious talaga. siya kasi curious. Nagsisi siya. Hindi nga, nagsisi siya. Siya. Oo, Natakot kaya siya. dinala ko siya sa sa bandang Makati. south. Glorieta. Sa Greenbelt, Glorieta. Saka dinala ko siya sa wala kasing BGC pa noon eh. Wala pang BGC. Dinala ko siya sa Alabang. Same company po kayo ngayon? Yes. Yes. IT namin siya. Ay talaga po. Kasi sa Pilipinas, hindi madalas ganyan. Pag kapatid mo, bawal i-hire. Di Yes, ba? bawal. So, Parang
parang lately na lang ata, pwede pa ba? Hindi na ata. Parang hindi na. Hindi na ata In-stop na pwede. nila. Simula nang mag-hair hinire ka. Maganda naman yung impact ko. Hindi naman. Kasi, ang dami nang naging IT pero siya nandyan pa rin. So, yun. Parang nagugulat nga sila minsan pag sinasabi ko. Hindi ko kasi sinasabi na magkapatid kami. Magkapatid. Tapos pag may dumadating, na question na bakit pareho kami ng Apelyido. ng surname. Yung sinasabing ko, my sister. Tapos minsan na ano kasi ako sabi ko, just talk to my sister and ask for this. Tapos, who's your sister? Hindi nila alam. So, hindi ko kasi sinasabi. Ngayon, alam na yung mostly alam naman sa company. Manager na rin po kayo doon. Hindi naman. Hindi kasi, Pero sa back office ako. sa back office po, kasi ang galing na ilang empleyado pa lang noong time na hinar kayo. Di ba? Ilang empleyado pa lang kayo noon. 27, parang ko, MSG 0028. Wow, talagang 28 pa lang. Eh, ngayon, nasa 4,000 na. Wow, grabe. Dami na. At po, grabe, sobrang na po. Kaya pag kasi may mga restaurants kami, kapag nagda-dine in kami sa restaurant namin, tapos bibigay namin, kasi may discount kami, bibigay namin yung, MSG yung code. employee code namin. Nagugulat sila, what? So, it means, parang ang question, ilang taon kayo po mismo doon sa company? Ikaw ilang taon na po kayo sa company? Parang mga 17 years na ako sa kanila. Wow, grabe. And No, kayo, 19 ka, siguro. Or Siya pa 17 ako. ay, Hindi grabe. ko na alam. Oo. Hindi ko na alam. Pag maganda talaga, pag mabait ang amo, maganda yung company. So far, so good naman. Until now, kinukontak pa rin ako ng amo ko, mabait siya, so tumatawag pa rin siya sa akin pag may itatanong siya. Although kasi hindi niya na ako under, nag-iba na ako ng tumatawag pa rin siya pag may itatanong siya. Kasi, kumbaga, yung trust, nandun pa din. Yes. Kahit hindi niya na ako hawak, parang pwede naman niyang itanong sa ibang empleyado. Itatanong niya pa rin sa akin. Just because gusto niyang marinig yung kung ano yung sasabihin ko. Which is importante rin sa akin yun. That means, may ginawa akong maganda. Yes. The value, appreciation. Hindi saka sa tagal niya nagtatrabaho sa kanya, talagang kilala niya rin niya kayo. Di ba? Tsaka, sila, nagbibiruan sila. Nagbibiruan Biro sila. mo, may-ari siya, nakakapagbiro siya sa Oh, mga. hindi kasi maliit Iba pa na yung nila. maliit pa yung company, kayo na eh. Kumbaga kayo talaga yung nag-build ng company. Malaki din yung utang na loob niya sa Yes. inyo. Malaking talaga. bagay Malaki rin. rin. Oo. So same, reciprocate. Malaki din yung bagay na nagawa niya sa inyo na look, Oo. na 'di ba? Sobra. Kasi... Nakuha rin natin si di ba? Si Sino? Lito. Oo. Yung asawa niya po, Oo. di ba? Nakuha Ay, din sa siya. company din? Yes. Before. Ngayon, may sarili na kasi siyang Company. company. Wow! Anong company po niya? Anong Anong company po ng asawa niya? Clean Crew. Technical services sa Dubai. Nice, ang galing. Kasi before, kinuha namin yung asawa niya from KSA, from Saudi, papunta dito. So, yun, naging part siya ng maintenance, ng projects. Doon niya masyadong na-boost yung kanyang, yung skills niya. Mas marami siyang natutunan. Tapos ngayon, may sarili na siyang company. Wow, ilang years na rin po yung company niya? Bago pa Kakaumpisa pa lang. Parang siguro mga 2 years na. Oy, Kasi So far, so good. nagtrabaho pa rin kasi naman siya after sa company namin. Kumbaga nagtrabaho siya ng ibang company. And then after that, yun na. grabe yung company nila, no? So parang na doon. Technically. Kahit ilang family basta sila related sa inyo kasi kilala niya kayo eh. Kaya At ganon. saka biro mo nakuha namin din siya, di ba? Napayagan kami. Sabi na- iba. Oo. Nagjo-joke na nga yung amo ko, are you gonna bring all your family here? Nakakatuwa po yung ganyang employer talaga. Swerte sa employer. Yeah, lalo na yung mga nung araw talaga kasi dito nga yung mga CEO talaga mababait. Yung minsan hindi mo malalaman, ay, may-ari pa, bilyonaryo pala to. Parang ganon, di ba? Hindi mo sila Kasi very down to earth sila. Hindi mo makakakitaan ng yabang. Yeah. Minsan sa Pilipinas, sa elevator, baka kasama kayo, boss. Ay, Alam di ba? mo na eh. Oo, Hindi pero mamansin dito, eh. so, iba yung reaction na iba. Pag nakita, nagbibiroan kayo ng nyo, amo nyo. Pagkapos sila, medyo takot na di ba? Grabe, 20 years dito si Kuya. So, kung ikukwento niya every year ang buhay niya, sobrang haba ng pag-uusapan. Mauubos yung memory.
Ako, naku-curious din kasi ko. Pag na-curious talaga ako sa tao, napakadami ko din po talagang tanong. Kaya mapapansin nyo, di ba? Kasi yung mga ano nga dito, kadalasan dito talaga sa mga taong napunta sa United Arab Emirates na parang pag na homesick, pag gusto lang umuwi agad, pag nahirapan lang ng kaunti, nawala ng trabaho, gusto umuwi agad. Yeah, Parang, suko agad. suko agad. Pero ano masasabi niyo sa mga ganun tao? Based on your experience kasi kayo, parang kayo, wala kayong pinagdaan ng hirap dito sa United Arab Emirates, no? No. Parang smooth lahat sa Ang inyo. dami kong naranasan na hirap. Siyempre, nandyan yung, number one, yung naging na-homesick ka. Apa. Yung nagsimula ka from zero kasi siyempre, gaya ng sinabi ko kanina, na ano ka na, nandun yung family mo lagi. Pag galing mo ng work, lahat nakahain sa'yo, may pagkain ka na, may ano. Kaya lang dito, ikaw lahat kikilos, ikaw maglalaba. Natuto akong mamalansya, natuto akong maglaba. Lahat yan matututunan. May mga basic na ginagawa sa bahay. Matututunan mo. At saka yung konting hirap lang. Kasi nandito na tayo sa bansa kung saan lahat ang daming endless ang opportunity. Pero, so, Madaming opportunity dito sa sobrang UAE. Kung lang talagang hindi ka susuko, kung lang talagang pagbubutihin mo, madami kang pwedeng adventure na trabaho. Minsan kasi, yung nakagraduate ka ng ganito, tapos ang trabaho mo iba, mawawalan ka na ng pag-asa. Ano kasi ako na hindi lahat natatapos sa school. May Yeah. mga bagay na matututunan mo in real life. actually, depende talaga sa mentality ng tao. Ako graduate ako ng psychology sa Pilipinas. Pero when I came to, after graduation, nag-HR ako. Dito, ang hinahanap ko HR. Pero parang, okay, sige, napunta ako sa sales. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa nung kasi sa sales, nandun ang pera. Of course. Di ba? Nandun talaga yung pera. So hanggang okay, nakapagtayo tayo ng business and everything. And then, nakakatuwa. Sa Dubai, napakadami opportunity. Yes. Talagang siguro yung first world country po ito. No? Sa first world country, talagang nandyan lahat, nasa sayo na lang. Ikaw na lang yung magsasabi sa sarili mo na, ay, hindi ko na kaya. Parang di ba? Pero hindi dapat na sinasabi hindi kaya. Parang laging paano, wag natin i-stop yung learning and everything kasi in the future talagang magagamit natin at kahit saan ka mo, wala ka ng trabaho, at least ang daming opportunities dito po. Naalala ko tuloy yung sinabi ng father ko nung bago ako pumunta rito. Ang sabi niya sa akin, kasi parang ako kasi yung una na, bata pa kasi ako that time, na pupunta rito at saka I was the first in the family na Abroad, okay. na parang yung mga tito ko kasi nag-abroad na sa Middle East. Pero sa mga pipinsan, ako malaki kasi yung to. So parang nadi-discourage ako gano'n. Sabi ng father ko, pag hindi ka aalis, hindi ka magiging tao. So hindi mo ma-experience ang buhay. So, yun siguro yung nag-push din sa akin. Kasi, that time, hindi ko alam kung anong gagawin ko. I don't know what to expect. Hindi ko alam ang UAE, hindi ko alam ang Dubai. Pero grabe, nakaka-inspire yung sinabi ng tatay mo. Yung iba kasi parang, wag ka na umalis, anak. Wag ka. Makakalo ka doon. Di ba yung parang iba pipigilan pa. Wag umalis, baka mahirapan ka, whatsoever. Pero ikaw talagang pinush ka ng tatay mo. Napaka-open-minded ng tatay niyo po. Nakakatuwa. Ano yung masasabi niyo sa mga tao na natutunan niyo sa life dito sa UAE for 20 years? Oh my God, hindi ko alam. Ang dami kasing nangyari in 20 years. So, parang, kumbaga, you never stop exploring kung ano yung nandyan. So, marami kasing opportunity like I said. So, you never stop. And you never stop learning. Dapat talaga, hanggat matututo ka. I mean, hindi lang natatapos sa school lahat. So, lahat ng ginagawa mo sa trabaho mo, pag may ibigay sa yung ibang trabaho, tanggapin mo yan. It's for you. Para yan sa sarili mo. For you to learn, for you to gain more knowledge, para mas matuto ka sa buhay. At saka syempre, dagdag yan sa sa resume mo, dagdag yan sa portfolio mo na nagawa mo yung trabaho na to, na natapos mo to. So, lahat yan, embrace mo, lahat ng mga dumadating na opportunity at lahat na responsibility when it comes to company. Kasi, madaling sabihin na
bakit ko yan gagawin? Hindi ko naman trabaho. Totoo po. Diba? It's for you to learn. Bago mo sabihin yan, i-analyze mo muna yung task na binibigay sa'yo before you say no. Yeah. And then after that, learn from that, embrace mo, marami kang matututunan. Totoo po. Yan. So, kayo guys, sa mga manonood, sana maging inspirasyon kayo dito kay Kuya Leo. Kasi grabe, sa 20 years na inano niya dito, pagkapos, di ba ang sarap na makita mo yung sarili mo after? Parang tanda-tanda. Hindi kasi parang ang sarap ma-inspire na talagang in the future, ay ako din ngayon nagtatrabaho ko ngayon, naka-bed space lang ako, pero in the future, meron na ako magiging ganitong bahay. Kasi, minsan, Sa kami nagtatanong, di ba, na hanggang kailan ka rito sa Oo, UAE? Kasi yun. wala, Ayun, opo, totoo. wala naman kasing dito, di ba? Walang residency, citizenship. citizenship, di ba? Parang sa akin, never kong in-entertain yung mindset na na eventually uuwi rin ako. Kasi para sa akin, parang sa tagal ko rito, it feels home already. So, parang hanggat kailangan ako ng UAE, hanggat kaya kong magtrabaho, I will be here. Actually, totoo yan. Pag kumikita ka kasi dito na malaki, pag may business ka dito, hindi mo kasi iisip talaga na, okay, I'll move here or else I'm gonna move here for a while just for a vacation. Ganun yung mangyayari. Pero pag dumating yung time na nawala ka, that's the time na mag-iisip ka, saan ba ako? It's either magpipinas or mag-move sa ibang bansa. Pero as of now, wala pa yun sa isip ni Kuya Leo. So, nandito pa siya sa UAE. Hanggang kailangan siya ng Dubai, Yes. dito tayo sa Dubai. And I think naman yung when it comes to savings, I'm in a safe place. Yeah. So, for example, ayun, anything happen na hindi natin na-expect, mauwi kayo ng Pilipinas, you're ready. You have money, you have savings, everything is ayan. Yan yung pinaka nakakatawa Yan ang kasi. importante actually. Yeah. So parang dapat ready ka sa Yeah. lahat ng mangyayari sa'yo. I mean, hindi naman natin alam kung ano mangyayari. Yeah. Di ba? Yeah, saka at the end of the day, kaya tayo nag-work, kaya tayo nagbe-business, it's all about money and our happiness as well. Yeah. Oo. Yeah. Okay. So, thank you po ulit, Kuya Leo. Salamat. And also, kakain na tayo. Ayan, naku po, diet pa naman ako. Pero yung pagkain hinain nila is parang hindi pa diet, pero yaman na. Bye-bye po. Thank you. Bye-bye po.